Sa wakas mga ka-farmers, natapos ko na itong aking ginawang kulungan ng ating mga sisiw. Farmers, na tapos na nating lagyan ng divider yung mga kulungan natin ng mga sisiw. So yan, so ang ginamit natin dito ay plywood lang. Yan, recyclable o reuse na mga plywood natin, yung kinuha natin doon sa isang brooder, yun lang ang ginamit natin. So yan, double deck po yan. Dito sa ilalim 7 yung kwarto, same sa taas 7 din. So yung sahig ay galvanized screen, which is yung pang sisiw talaga. Yan, maliliit yung butas. At yung para dito sa harapan mga ka-farmers ay ito yung gagamitin natin. Yan, makapal din ito. Kaya hindi ito agad masisira. Yan o, ang tigas. So yan yung gagamitin natin dito sa harapan. Parang kulungan ng rabbit style, pero kulungan ng mga sisiw natin. So tatapusin lang natin yan. Alright. Yan ang mga ka-farmers, na tapos na nating malagyan dito sa harapan ng galvanized screen. So ito yung harapan mga ka-farmers, at ang plano ko naman dito ay maglalagay ako ng pintuan. Pero baka alanganin tayo kung maglalagay tayo ng pintuan at the same time maglalagay tayo ng patukaan dito ng manok. So ang naisip ko, baka sa likuran na natin ilagay yung pintuan at dito yung pakainan na lang, labasan ng ulo nila sa harapan, para hindi maruming tingnan at uniform yung ating kulungan, para naman magandang tingnan. So yun ang nasa isip ko, na doon sa likuran ilalagay yung pintuan, at dito sa harapan yung ulo nila lalabas at yung papakainan. So same dito sa ilalim. So ito, napakakapal pala nitong yung galvanized na ginamit natin. So natagalan ako dito, nasugatan pa nga ako maglagay nito dahil napakakapal. So bibili pa ako ng isang set, although meron pang natitira para dito, pero yung mas manipis na yung gagamitin ko, dahil para naman dito sa bubong nila, cover dyan, at dito sa likuran. So tatakpan din natin ito, pero screen lang din ang gagamitin natin. Alright, update ako mamaya pagkatapos na maglagyan ito ng pinto at saka yung pakainan nila. Alright, so yan mga ka-farmers, ito yung magiging pintuan ng kulungan natin. So yan, so meron tayong nilagay na butas dito, at ito nga yung pintuan. So maliit lang, kasya lang yung mga sisiw natin. Pwedeng maglagay din tayo ng mga inahin dito, so magkakasya pa rin yung inahin. So yan, simple lang to. So pag meron ng sisiw dyan, yan, maglalagay lang tayo ng lock dito, at yan, secure na yan. Same dito, pag meron na tayong sisiw, yan, ilalock na natin yan. Alright, so ito na mga ka-farmers, yung kulungan ng ating mga sisiw natapos na natin. Ang kulang na lang dito ay tatransfer natin kung saan natin ilalagay o ipupwesto itong kulungan na ito. At aside doon, pwede na nating lagyan ito ng sisiw. So mamaya isasample ko kayo kung paano natin lagyan ito ng sisiw. So mapapansin nyo, wala pang lagayan ng patukaan kasi plano ko pang bumili. So meron naman ng mga extra dyan, pero kulang dito dahil 14 na kwarto yung ginawa natin. So magsasample lang ako sa inyo mamaya. So ito, maraming tayong sugat dito sa kamay dahil mahirap ilagay o hindi madaling maglagay nitong screen na inilagay natin o yung galvanized na wire mesh. So ito, makapal kasi, at saka mga matutulis yung gilid nito. So ang sakit sa kamay kasi hindi tayo nagka-gloves. So maraming sugat, pero ayos lang yan at natapos na rin natin. So ituturo ko kayo dito sa nagawa kong kulungan natin na 14 doors. Alright, so dito yung harap mga ka-farmers. Maglalagay pa tayo dito ng labasan ng ulo ng ating mga sisiw, at dito natin ilalagay yung kanilang patukaan at inuman ng tubig. So ang kagandahan dito mga ka-farmers, dahil itong screen na ito ay makapal, so hindi agad ito masisira. So ito, napakakapal. Yan, oh, mahirap i-bend.
So dalawang klase ito yung nabili ko. Ito yung isa, manipis. Yan oh. Manipis siya yung isa. Pero ang presyo nito kasi ito is nasa 260 per square per meter yung makapal. Ito namang manipis ay nasa 120 pesos per meter. So ayos lang ito, hindi naman masyadong manipis, ayos lang naman ito, pero mas magustuhan ko talaga itong makapal dahil para sa akin mas durable talaga at tatagal pa ito ng mga ilang taon. So dalawang metro at kalahati lang yung binili ko dahil hindi na kinaya sa budget. Meron pa kasi akong binili dito yung sahig, itong yung maliit na butas, 300 per meter din ito, yung maliit na butas kagaya nito oh. So yan, ito yung sasahig natin, makapal to, 300 pesos per meter. So nakabili ako nito ng isa't kalahati lang naman dahil meron naman akong sobra. So bumastos na ako ng 450 dito at nakasya naman dito. Alright, dito dito naman yung pintuan sa likuran. Sa likurang bahagi, ito yung pintuan ng mga sisiw natin. Diyan, papasok natin or maglalagay tayo ng inahin. So ito yung kanilang pintuan. So maglalagay lang tayo ng lock dito or talian lang natin para masira. So yan oh. Yan, 7 kwarto ito. So matagal na tong masisira dahil makapal yung sahig. Dito naman sa ilalim, yung sa taas, ito recyclable lang ito, mga recycle lang, mga yero yung ginamit natin. Ito naman yung plywood na extra natin. So yan yung ginawa natin dito para maglalagay pa tayo ng galvanized or ganito yero para yung ipot ng mga sisiw natin dito sa taas ay masasala dito, hindi dito sa plywood pupunta. So para madali nating kunin at itapon yung kanilang ipot at ibabalik naman yung yero na ilagay dito. Sa ilalim, kinapalan natin yung ito, yung mas matibay yung screen dito kumpara dito dahil meron pa tayong extra, kaya yun ang ginamit natin. So makapal din yung pintuan niya. So ang plano ko dito, yung mga sisiw, kapag meron tayong mga inahin na walang mapaglayan, pwede natin ipasok dito. Yan o. Alright, so yan lang ang sukat pala nito mga ka-farmers. Kung may tatanong nyo, ay dito 14 inches yung height nito, 14 inches. At yung width naman nito or yung lapad naman nito ay nasa 17 and a half inches. At dito naman sa harap per kwarto, dito naman ay 14 inches yung per kwarto. Yan. So sinadya natin na ganito lang kalaki mga ka-farmers dahil ang purpose natin dito ay sisiw lang at saka yung kung meron tayong mga inahin. Pero most probably sisiw lang talaga na mga roosters o mga lalaki, yung mga manok natin na panabong na maagang naglalaban o nagpapaluan, dito natin sila ilalagay. Alright. So yung nagastos natin dito mga ka-farmers sa paggawa nitong 14 na kwarto na para kulungan ng ating mga sisiw, ang ginastos ko ay nasa mga more or less 1,400 lang yung nagastos ko. So ito lang ng screen yung binayaran natin or ginastos natin. Yung binili lang natin dito ay yung screen. Bumili tayo ng konting pako at saka yung U-nails. So yun lang yung ginastos natin dito. Aside doon, itong mga kahoy, plywood, itong yero na dito ay mga recyclable lang ito. So dito lang ito kinuha natin. So konti lang yung ginastos natin dito mga ka-farmers, pero sa tingin ko durable ito, durable naman ito at tatagal pa yan ng ilang taon. So yun yung isa sa mga purpose ko na kung gumawa ako ng kulungan, dapat yung matibay talaga at tatagal ng ilang panahon. Dahil kapag hindi matibay yung gagawin nating kulungan, ay most probably mga 2 years magpapalit naman tayo dahil sira na yung kulungan. So iba namang gastos. So di balit malaki yan tayo sa gastos mga ka-farmers, basta yung ginawa natin ay durable naman at tatagal ng
panahon kaysa every year gagawa tayo ng kulungan dahil agad masisira. Mas para sa akin mas malaki yung gagastusin, tapos yung oras pag-consume ng oras sa paggawa nito, at saka dobling hassle na rin dahil gagawa ka na naman, mag-effort ka naman na gagawa nito. So yun, para matibay itong ating mga kulungan, ilagay lang natin sa silungan. So ang paglalagyan ko nito, ilalagay ko dun sa may bubong para hindi maulanan. Alright, so ito mga ka-farmers, yung sample natin. Yan, mayroon tayong isang asil dito na sisiw. So ganyang edad mga ka-farmers, nasa almost 2 months old na itong sisiw na ito. So sa ganyang edad ay naglalaban na yan, o pinapalo na niya yung mga kasama, especially kapag pure asil yung ilalagay natin. So yan, crossbreed ito ng ating white kelso na inahin, at saka asil naman yung ama nito. So ganyan yung ating lalagyan. Maglalagay tayo ng pakainan dito, lalabas yung ulo, at kapag malaki na yan or kukunin na natin sila, dito lang natin pupunta lang tayo dito sa likuran, tsaka kukunin natin itong sisiw natin. So kasya dito kahit inahin mga ka-farmers, pwede natin ilagay. So yan, so yan, so ayan ay asil. So dyan natin ipalalagay yung mga lahat ng kasama nito na lalaki, para mas mapakain natin ng maayos yung mga sisiw natin, at lumaki silang mabilis silang lumaki. Yan, ang ganda ng tindig. So after mga siguro kung aabot na yung ulo yan sa bubong mga ka-farmers, ilalabas na rin natin yan dyan, dahil usually yung mga lalaki ay matataas, especially kapag asil. So aabot na yung ulo nila dito, so mahihirapan na rin sila. So kailangan ilabas, at sa dumping pen naman natin ipupwesto o ilalagay yung mga sisiw natin. Alright, so ngayon ay pupunta muna tayo sa doon sa aming bakahan, dahil mag-iigib tayo ng tubig para ipainom sa kanila. So ito, mamaya na nating gabi isi-set up tong kulungan natin. Pupunta na tayo doon dahil hapon na at baka didilim na yung panahon. Alright!